Pagtsikahan natin ang ating mga iba pang hugot pagdating sa Saan? trabaho. Trabaho Trabaho. naman. Set up sa tayo sa kaibigan, nakahugot na tayo dun sa mga love. Trabaho, feeling ko ang dami. Kasi as a kayod na person. Yes. Talagang sinusuong natin lahat. So for sure, ang dami nating hugot sa trabaho. Actually, kaya rin tayo siguro mga pagod kasi ang dami nating mahuhugot dun sa Sige, ating pagpagin nga natin today, ang mga hugot natin sa trabaho. Like, pagpagin natin with the brief. dream survive. Ano mga hugot mo sa trabaho? Gusto mo muna tayo? Korporasyon. Wow! Sige, korporasyon. Bilang kami kayo mga raketero at raketera, ang dami namin ginagawa sa buhay. So, umpisahan natin sa opisina. Opisina mo. Ako kasi yun nga, nabanggit ko sa isang episode natin na nurse ako, diba? Tapos pagka-graduate ko, isa sa mga hugot ko sa buhay ay kailangan, aminin na natin, JPs, yung healthcare natin sa Pilipinas, hindi ganun kalaki magbigay ng pasahod, hindi natin ganun binavalue sa Pilipinas. So, kailangan, as a breadwinner, kailangan mo maghanap ng trabaho, malaking magbigay ng sahod. So, at that time, trinay ko mag-BPO. Kasi parang open na open sa nurses yung BPO at the time na pagka-graduate. Mga 2015, Gen P. So, ang hugot ko nun was, kasi ako ang husay ko sa trabaho. Galing. Kasipa. Papasok pa na. Top perform. Tupperware. So, plastic pala. So, like the time na yun, parang merong opening. Ito sobrang, hindi ko alam kung maraming makaka-relate. At hindi ko alam kung nangyayari pa rin ito ngayon. Pero, merong opening before. Meron siyang tawag ata doon, internal job opening. Yung magkakaroon parang nasa rank and file ako na position, nurse associate tawag sa amin for BPO. Tapos nagkaroon ng opening for Philippine trainer for nurses. So dahil nga nag-host ako, dahil nagkaroon ako ng side angle na talagang open ako to speaking for training, etc. Naglakas loob ako. Nag-apply ka? Nag-apply ako, pinaalam ko sa aming boss at that time. Sabi ko, boss, ganyan. Tapos sabi pa sa akin ng boss ko, sige, i-endorse kita, etc. So napayagan ako. Nung time na yun, 1 year pa lang ata ako sa kumpanya na yun. Tapos syempre may mga tenure. May mga mas matanda sa akin. Imagine like 22 ata ako at that time. Mag-a-apply ka na for a position ng ibang kalaban na nasa 40 plus na. So parang nalungkot ako kasi nakuha ko yung posisyon. So ang nangyari nun, nag-celebrate ka pero ang dami namang nakatingin sa'yo na parang paano yan nakuha to? Deserve yan ba to? 1 year, wala pa nga siya 1 year sa company. So parang, ang pinakahugot ko na hindi ko alam kung nangyayari pa ba yun sa generasyon ngayon. Yung parang crab mentality din sa work. Yes! So parang, Wow, si agree. tapos lagi nilang i-question na yung capacity mo as a person. So ako tuloy, lagi akong walking on eggshells. Every day, pagpasok mo, kailangan mapabilib ko itong mga tao. So ang hirap tuloy yung naging trauma sa akin na yung response ko was, kailangan ko lagi pag-usayan sa trabaho dahil nakatingin kayo sa akin na hindi ba pwedeng ako yung fit for the job and again, your time will come. May gano'n ako. Parang yung pinakauna kong hugot sa trabaho. Bakit may gano'n? May mga inggit. Oo, parang lahat naman tayo dumaan sa tamang proseso. Nagkaroon ako ng on-the-ground training. Lahat ginawa ko yung application process. So bakit tinitingnan nyo na di ko deserve yung position? So, yun yung parang unang hugot ko sa trabaho. Ikaw, like corporate ka ba? Yes, may corporate job ako ngayon. I'm a corporation. Si President ito. Ang aking mga hugot sa korporasyon ay number 1. What? Hinintay niya talaga yung episode na yun. Oo, I came prepared. Charot lang. Nakarelate ako dun sa sinabi mo na parang may mga deserve ka. Pero parang kino-question nila. And I think yung una kong hugot na bukod sa korporasyon ay applicable dito sa iba kong ginagawa. Kapag bago ka, pupupalin ka. Pupupalin. At ang reason lang nila talaga ay dahil bago ka. Dahil bago ka. Oo, hindi uso sa kanila yung kahit bago ka nangyayari na may mga talentado talaga. Kahit mga ganun. Wala sa isip nyo ng mga... Yes. Oo. So, nangyari sa'yo? Hugot ko na parang alam nila and nakikita nila and kaya ko rin alam kasi sila yung nagpapaalam sa akin na kunwari isa ka sa mga top performing employees. Like talagang ang dami mong naipapasok sa kumpanya, ganyan-ganyan. Pero at the end of the day,
pinaparamdam din nila sa'yo na mas kailangan mo kami kaysa mas kailangan ka namin. Parang ganun. May mga times din na like, pinapanood ka dahil andito ka. Hindi kami pinapanood dahil nandito ka. May mga ganun na parang, guys, pwede bang walang ganun? Pwede bang, diba? Parang, sumataas yung boses ko. Okay. So, may mga ganun akong hugot na pwede bang, possible bang wala namang issue? Pwede bang happy lang tayo? Pwede bang nakikita natin na, okay, baka may talent naman talaga itong bagong ito, diba? Mga bago kayo. Parang ganun. So, isa yun sa mga hugot ko. Nangyayari din yan, even outside corporate, lalo sa industriya natin, Diyos ko, sa pag-host din, kapag bago ka, feeling nila, pwede ka nila ismulin dahil nag-uumpisa ka. Na feeling nila kapag nag-uumpisa ka, utang na loob mo na lahat ng mga ginagawa mo for them dahil, kami nagbigay sa'yo ng chance. Parang may ladong ganun kapag nag-uumpisa ka. Kahit sabihin, kinuha nyo rin ako kasi kailangan nyo rin talaga ng gagawa ng trabaho na to. Totoo, di ba? Kinuha ka because of the talent. Pero Yes. ang nakakasal. Kasi walang katapusang sumbata. So, parang, ayoko na lang Gusto kong balikan yung hugot ko sa trabaho kanina kasi naalala ko na parang dahil doon sa nangyari, ito sobrang bata ko pa ng mga ka-Gen P na parang 22 ako noon. Tapos parang nakakasad because ang lawak ng pangarap mo nung bata ka. Ang lawak ng pangarap ko nung bata ko na parang feeling wala pa ako. yes, yung parang kang grabe yung pagliliyab ng apoy sa'yo. Tapos biglang pinatay ng mga crab mentality mong workmates. So parang, dahil yung parang ako, nasa utak ko na very idealistic ako na hindi kakayanin ko to, parang magpapakatatag ako, hindi ko papakinggan yung mga sinasabi ng iba, wala akong pakal sa mga issues sila about me, gagalingan ko lang. Pero umabot ako sa punto mare na nag-give up na ako sa work because of that. Na parang kinain ako ng issue. Na parang, ayoko na, parang this isn't a healthy workplace for. Na parang, nakakasad kasi umabot sa ganun na hopefully hindi na siya nangyayari ngayon or hindi ko alam kung nangyayari pa ba siya ngayon sa corporate dahil nakakasad kasi yung bata apoy na apoy pa siya, ang dami pa niyang pangarap tapos dahil sa iyo na dapat ikaw may nagagayat sa kanya. Yes. No, parang ikaw pa yung pumatay sa passion and sa fire ng isang batang nangarap. So yun yung hugot ko at that time. Super related ako dyan kasi feeling ko, hindi ko alam kung magkaka-variant lang talaga ang mga ganitong tao. Hindi na talaga kapag may mga nasa position sila, feel nila na, maninira ako ng pangarap today. May mga ganun sila. Ang motto ko in life today ay, walang batang mamangarap. May mga ganung tao talaga diba? So parang may isa akong in-applyan na parang siyang basically, related pa rin sa ginagawa ko, mga ka-Gen B. Magpe-perform for a living, di ba? Whatever, hindi na natin specify kung ano. Basta nag-apply ako for that job. Tapos, hindi ako kinuha nung nag-hire that time kasi feeling niya lang. Feeling ko maganda lang siya, hindi siya funny talaga. May ganun, be? Hindi ba pwedeng Paano ba nilaban yung gano'n minsan? Nalaman ko kasi, eventually na-hire ako. Okay. Tapos hanggang sa nagkaroon na ng experiences, nakapag-usap, ganyan-ganyan, hanggang sa nagpalit na rin ng management. Tapos isa yun sa mga, syempre kapag nagpalit ng management, may transparency. And doon ko nalaman na like, may ganong issue. Hindi ba pwedeng like kung halimbawa, kung pag-uusapan natin ay audition, ang pagbabasehan mo ay audition, di ba? Yun na yun. Kung anong pinakita, ayun na yun. Ngayon, kung may nararamdaman ka dahil gusto mo lang manira ng pangarap, ipaparaan mo na lang siya i-channel, di ba? So parang ganun yung nangyari na parang may feeling ko ganito siya, feeling ko ganyan. Akala mo nakikipag-date ako sa pag-judge sa akin. So, isa yan sa mga hugot ko na feeling ko, dahil sa trabahong yon, ang hirap maniwala for me na may mga nag-exist pa rin na professional. Yeah. Sa mga ganong linya. Na feeling ko, ay parang personal na talaga lahat. Parang, sana hindi. Sana nagkakamali ako, di ba? Kasi syempre, sino bang aayaw sa mundong maayos ang pag-function? Pero parang ang hirap paniwalaan na may mga professional pa rin na hindi iti-take personally ang mga trabaho. Sige, siguro babangkuhan kita dun sa storya mo kasi ako, blessed ako because na-meet ko na yung kumpanya na ganyan. You're in the right place. I feel that I'm in the right place. Kasi parang, sa mga hugot ko, parang nabanggit natin ito sa isang episode na from a nursing graduate, tinatry ko talaga pumasok sa
multinational companies that we have dito sa Pilipinas. Hindi ko na sila i-drop. Basta sila yung mga makikita mong toothpaste, mga ganyang bagay sa... Ilalagay na sa Kung kaya nila mag-sponsor. Flash na lang dito. So before, parang pinapaabot kasi nila ako sa final interview. Tapos laging ang catch was, pinaka-abot ko na pinaka-na-heartbroken ako is, kunyari ikaw yung kasama ko sa final, dalawa na lang tayo. Tapos, ilang beses na siya nangyari na business econ graduate ka, nursing graduate. So parang ako, may certain kumpiyansa ako sa sarili ko kasi nursing graduate, pinabot ng final interview, dalawa na lang tayo magkakalamat. Pero idadoubt ko pa rin yung sarili ko na kukunin kaya nila ako kasi nursing yung foundation. Tapos lagi nga siya nangyayari na hindi ko nakukuha yung gano'n. Tapos FMC, Fast Market Consumer Goods Company to. Ibig sabihin sila yung mga consumer health. Yun yung mga produkto makikita niyo dyan, Pisa. So sa mga corporate guys sa atin or Gen P na nakikinig dyan, naniniwala pa rin talaga ako na your time will come and may kanya-kanya tayong lugar sa mundo. Kasi fast forward to 2019, my self-awareness year, may na-meet akong isang tao na parang may startup siya na kumpanya na sobrang same format. Galing din siya dun sa mga multinational companies. Tapos in-enlighten niya ako kung gaano kabigat yung trabaho doon. Kasi parang binigyan niya ako ng bagong perspective na actually blessed ka kasi hindi mo napagdaanan yung hirap na napagdaanan po. And huwag ka mag-alala kasi kung magiging boss mo na ako, kasi parang nag-apply na ako sa kung magiging boss mo ako, hindi ko ulitin yung mamaya sa kumpanya natin. And right now guys, coming to 2024, nag-usap kami kasi may fear ako na sobrang magiging busy ng 2024 natin. Ina-attract ko na yung ganung vibe. Pero ang question ko na ngayon sa katawan ko is, paano ko babalansin lahat? Tapos yung boss ko, dahil parang sobrang open namin sa isa't isa, I can be fully honest with him. Pinopen ko sa kanya, sabi ko sa kanya, parang, boss, mag-full time na kasi ako sa kanya. Sabi ko, boss, pipirmahan ko to. Pero may isa akong bagay na concern. Nakabahan ako paano ko po babalansin yung buhay ko na nag-host ako. Alam niyo po nagsa-sound life ako at ito. Ganyan ako naging honest talaga sa kanya. Na para kung ibang boss makikinig nito, bakit may pinagsasabay ka? Dito ka lang. Di ba may mga ganyang boss talaga na parang, ang ganda nung sinagot niya. Sabi niya, sobrang happy ako na marami ka nakukuha ng events. Kung gusto mong mag-leave, gumamit ng leave para sa event na gusto mong i-host, i-host mo yan. Right, pera pa rin yan. Kailangan mo pa rin ang pera. Aminin na natin, ganyan. Sabi niya, parang kung kaya mo siyang pagsabayin mo at nakikita ko namang kinakaya, nagagawa mo pa rin yung workloads. Parang, alam mo yun, lahat ng hugot ko sa heartbreaks ko sa trabaho before, natapalan nun, na parang siya, ang bata ko pa, nakikita niya na akong next in line niya. Alam mo yun, na parang yung hugot ko na itong mga crab mentality na to before, ngayon siya nagkaroon ng sagot, Gentry, na parang okay, na-meet ko yung taong binavalue ko kahit ganito yung edad ko. Tapos yung hugot ko na hindi ako natanggap ng multinational companies, ngayon nandito ako sa startup, pioneer ako, isa ako sa mga nauna sa kumpanya nito. Pag nag-grow to, kasama ka sa mga goals ng kumpanya. So alam mo yun, parang kaya naniniwala ako na may hope for everyone, may right place ka talaga, darating rin yung time for it. So yun, I hope yun yung parang naging testimonials. Parang yung testimony ko na parang lahat ng pinagdaanan natin, lahat ng hugot natin sa mga But will make sense siya. But will make sense siya one day. Maybe not for you right now, pero one day. At excited na ako dumating si one day. Si Monday, Tuesday, Wednesday, no? Excited na ako dumating dyan. Kasi isa din sa hugot ko that I'm happy for you. Isa sa mga hugot ko ay pag ginagaslight ka ng boss mo or pinapower trip ka, regardless again kung korporasyon or sa iba namin ginagawa, nangyayari talaga siya. Isa sa mga example ko, bago ako pumasok sa isang kumpanya, alam na nila din yung ginagawa ko. Kaya I'm happy na ganun yung boss mo, aware siya, nag-host ka, ganito, ang dami mong sa buhay, supportive siya. Ako, pumasok ako sa isang kumpanya noon na ito yung ginagawa ko, alam nila na ito yung ginagawa ko. Pero nung tumatagal, tinitake na nila yan against me. Na may mga times pa na may pagsathreaten, no? Kapag hindi mo kasi kayang i-commit sa amin yung buong oras mo, may legal ways dyan. Ganon, akala mo makikip-divorce na ba ako dito? Makikip-anari, may pinaksalan ba kita? Nakakalo ka? Ganon ang So parang, may time din na parang ako, decide ko, okay po, kung issue naman na pala siya, dati kasi sabi hindi, nung kinuha ko, magre-resign na lang po ako. Kasi, di ba, mga ka-JP, dapat alam nito, ang resignation ay
mas mas FYI, hindi yan pagpapaalam na pwede po ba ako umalis? Karapatan niyo ho yan o gusto niyo umalis? Ay di ako na, sige po mag-resign na ako. Kasi ayoko rin naman maging unfair pala sa inyo na ganito yung ginagawa ko kahit alam niyo na nung umpisa pa lang ng hinire ako ay ganito ako. Ay di alis na lang ako kasi ayoko rin naman maging, alam mo yun, baka sa iba yun na ng ibang employees but sa kanya po pwede, sa amin hindi. Tapos after ng talk na yan, biglang naging okay ang lahat. Biglang we're so proud of you. Ba talaga? Okay, Let's do this. Let's make it work. Na parang ako, Matila kailangan ka. mo na mag-real talk. Okay. Kailangan mo na mag-power trip bago umayos ng ugali. Kung hindi ako taga nabotas, di na power trip ako. Parang ganun pa, di ba? So, yun ang yung mga nagpa-power trip sa kumpanya. Again, kwento ko na to sa'yo, taga nabotas ako, hindi mahaba ang pasensya ko, bahaan sa amin, mainit sa amin. So, gusto ko straight to the point. Okay. So, kung hindi pa ako naging straight to the point, pwede naman pala yung itigil ang mga ganitong pagpa-power trip, ay hindi maititigil. So, minsan, maiisip mo, paano pa hindi makalaban? Yes. Paano pa hindi matapang? There. Diba? So, parang, it's not just about me, pinaglalaban ko kayo. Wow! Paun yun na yata. Oo. Baka this is my testimony. Pero yun, isa yung sa mga hugot ko na may mga mangungupal talaga sa na tao na like, kaya nyo rin naman palang umayos basta mahanap nyo yung katapat nyo. Ba't hinahanap nyo pa yung katapat nyo? Di sana umpisa palang nagtatapatan na tayo. Diba? Showdown to Pero bakit, no? Yun doon talaga papasok yung question natin na bakit nangyayari nga siya? Para ako may... Ay, ito pa. Sige, bagong makalimutan. Pagkatapos ng lahat, na-mention mo sa previous episode, lalapagan ka ng Bible quotes. Quotes na, hindi na verses ang sabihin kong term. Quotes na lang. Kasi parang gawa-gawa niya na lang ata lahat ng... Para mangambak na, ginamit Lahat siya. na nang lumalabas sa kanya ay galing daw sa... parang hindi na nagmamatch talaga sa personality niya. Parang, ba talaga gusto mong gawin sa akin? Masama ka, tas ngayon ipagdadasal mo. Ano ba talaga? Hindi nagma-make sense. Ayun, basta sobrang hugot ko yun na like, hindi ko maintindihan niyo ako na mag-talk kahit podcast. Pero kamusta ka? Medyo na-sort naman na yung sitwasyon. Na-sort na kasi again, taga na botas ako, very straight to the point. Ay, wala akong paki kung nasa ilalim ako. Sasabihin ko na ito po yung nangyayari, ito yung concern ko, naayos. Tama. Nailatag ng maayos. Nailatag ng maayos. Nang maayos. Totoo. So, yun, parang going back sa question kasi na parang bakit kaya siya nangyayari? Ako parang, may naisip lang ako bigla habang pinapakinggan kita na parang feeling ko lagi siyang trauma response na kapag nangyayari, nagawa yun sa'yo before, trauma response mo, kung parang pinower trip ka before, ang response mo ay ipasa yun para malabas mo siya. Parang posible kaya na gano'n. So, sana JNP, kung mga boss kayo ng kumpanya, so naiwasan natin as much as possible. But I agree kasi sabi nila, dati may nabasa ako na parang yung pagiging magulang, and it applies din sa pagiging tao, na parang kung ano daw yung nakikita mo sa magulang mo, dalawa lang yan. It's either gayahin mo or hindi mo gayahin. Okay. So feeling ko, in general, sa pagiging tao, kung ano man na-experience mo, it's either gagayahin mo siya or hindi mo na siya uulitin sa iba. Yes. So, para sa tayo ng choice. Sabi naman natin ang ugot kang thesis. Mataas yung boses king. Para pamorisit na nga po Pero sana, ang dasal ko sa'yo one day, mapunta ka sa right. Gusto ko na rin nakita si The One. At i-update kayo na, guys, welcome to JNP. Nandito na ako sa The One. Ganon. Ang sarap sa feeling na parang yung boss mo supported din sa'yo. Kasi doon mo marirealize na, pwede pala. Pwede naman pala yung healthy workplace. Bakit hindi nagagawa ng iba? Alam kami, sa kumpanya, okay yung production namin, okay lahat, we're doing well, nasa top companies kami na, pwede naman yung healthy workplace without the power trip. Gets mo yun? Alam mo, parang, ito na yung sign ko, magiging boss na lang ako. Wala parang pati na akong nakukuha sa usapan. Or ito na yung sign up, mag-apply ako sa inyo. Gumaling ka, akala ko mag-apply ako sa inyo, papalitan ko yung boss. Sabihin, boss, buhit naman ako right, chat la. Hello po, boss. Ay nako, yun yung mga corporate experiences. Okay. So sa mga Gen P natin na taga-corporate, alam kong marami sa inyo na pagdadaanan nito. Yes. Probably kung 2024 marami rin potential na nag-iisip, magre-resign na ba ako? Ito na ba yung sign? Habang pinapakinggan ko si Ryan and Eka, magre-resign ba ako? Mag-reflect kayo. So, ano sabihin mo, ito na to. si Mimi kasi for sure sasabihin ni Mimi, mag-resign ako. Ikaw mag-reflect. Mag-reflect. Magpakamulan na kayo. Or i-forward, katulad ng ginawa mo, i-forward, communicate mo na yung mga, kasi
for me parang pag nag-raise ka agad ang white flag na hindi mo pa ino-communicate yung mga grievances mo, yung mga pinagdadaan mo, mga hinaing mo sa isang kumpanya, tulong mo na sana yun sa mga susunod sa'yo. Ooh, Diba? alam mo Parang- ito yan. Na parang kung na-erase mo siya, may nangyari, kung umalis ka man, sana hindi na siya mangyari dun sa mga papalit or It's okay. Diba? So, Alam mo, mga tao to ay bayan. Wow, naalala yung mga una din na nasundan ko ng yapap. Kahit umalis sila, mga bayani sila. Alam mo, pero damang-damang ko sa ginawa mo, bayani ka rin. Ocho. Bayani. Oh, ano ba yan? Ako sa sarap pupunta. So yun ang corporate hugot tayo. Sige, sa events naman. Events. Sa hosting, naman tayo. Oy, okay. Isa sa mga hugot ko, ang mga gaslighter. Ano? Paano ko ginaslight ako? Eto isa sa mga hugot ko, sa industriya natin napakalawak, napakaraming talento, napakaraming kayang i-offer ng bawat tao. Iba-iba tayo ng rate, iba-iba tayo ng mga demands, iba-iba tayo ng ino-offer, di ba? Ang pinaka-ayoko ay yung ikaw yung gusto. Ikaw talaga Dahil kunwari, like parang gusto kita, ganito. Ikaw talaga yung gusto namin. Tapos, biglang kapag may hindi kayo na kunwari, nasa negotiation part pa kayo, biglang, bakit si ganito? Hindi naman ganyan. Bakit si ganito? Wala namang hinihinging ganyan. Ay, nantitrip. Okay. Parehas pa kami ng gagawin. Parehas pa kami ng pinagmumulan. Parehas pa kami ng panggagalingan. Parehas pa ng, parang ganun Parang, mas okay pa sa akin yung outright, okay, hindi to mag-work next time. Siguro makapag-work tayo. Kasi yung, okay, hindi tayo mag-work, pero ikukumpara pa rin kita kasi trip ko lang. May ganyan. Parang, Kinukuha ka nito for hosting? oo, may isang experience. Kinukuha akong talent daw. Kasi gusto daw talaga nila si Erica na lumalabas kay Ekla, kay Wow. Very specific. So, I have the idea na gusto talaga nila ako. Yes. Tapos, nung naglatagan na, tas biglang sinabing, wala kasi kaming budget, ganito lang, ganyan. Ako, madali ako kausap. Lumaki ako sa Nabotas. Pahirap ang buhay sa amin. Minsan kahit medyo lugi ka, basta naman wala kang ilalabas, pumapayan pa rin ako dyan. Kasi kahit anong trabaho talaga ay tinanrabaho ng taga-Naboteño. Ang ayoko, yung aanungan pa ako na, kaya lang wala kaming budget, ganyan. Pero sana kasi hindi ka yung may ganon, yung binamanduhan ka na pati sa anong makaramdaman mo, sila na rin nagdedasal. Yung emotion mo. Ayun ang ayoko, yung ginagaslit ka na tapos hindi ka pa kinakausap ng maayos. Kasi naniniwala ako, sobrang dami na rin nating genuine talent sa mundo. Yeah. Na kahit minsan hindi pasok sa mga budget nyo, yung mga rate nila, kung maayos kang kausap, pagbibigyan ka. Ang dami kong kilala, even the most successful people, kahit sila Kuya Robby, lagpas yung wala sa budget nyo yung rate nila. Pero dahil matino kayong kausap, Tinanggap. kaya nila makipag-usap ng maayos. Pero yun, yung mga hindi ka makakausapin ng maayos, binastos ka na, kinwestiyon ka pa, kinumpara ka pa, ay, nantitrip, para ka talaga dyan, toxic na jowa. Ano ka? Kung nandito po kayo kasama namin sa sofa na to, damang-dama ko po ang episode. Ito yung pangalan. Damang-dama ko yung episode na to kay Yun kasi ang hirap pag freelance ka. Yeah. Yun, lalo kapag nagsisimula ka pa, wala kang pang nagmamanage sa'yo, wala pa nakikipag-usap for you, ang dali nilang kupanin ka right there and then na parang, uy, teka, may emotions din. Kuha, natitrip ka. Kaya grateful tayo sa BX, sa managers. Kaya, Ate Jake, pasok. Nakakalabas na ng manager. Yes, yung Hindi isa, nakakalabas. basta isang event. Pero yan, ako hugot sa hosting. Siguro, ito before. Okay. Nung kakumpisahan ko pa lang sa hosting, siguro ang pinakahugot ko is, ano yung parang may gusto akong maabot na pangarap or level sa hosting. Nafo-force tuloy ako na parang i-fit ko ba yung sarili ko sa certain ball para umabot. Yun yung parang struggle ko early on sa hosting. Kasi hindi ko pa kilala like the Ryan na ano bang host ako. Okay. Na parang yung nakita ko lang before we have the likes of Lopi Gonzano, Romy Domingo, Tony Gonzaga, etc. Na parang gusto ko umabot sa level nila, kailangan ba mag-fit ako sa ganitong industry standards, etc. So parang, at that time, ang bigat ng hugot na yun. Pero ngayon parang, I realized na kailangan talaga yung patulad, lumabas yung personality mo. Yun yung kunin nila. Na parang, at least hindi ka hirap sa stage, hindi ka mahirapan na magbabago ka pa sa stage, etc. etc. So parang,
yun lang, parang sa posting so far, yun yung pinaka-good ko. Wala pa akong parang na-encounter talaga na difficult na client. Okay. Pagkakaalala ko. Parang, ay meron. biglang Ito siya. Ito biglang naalala ko lang. Parang, yung mga hindi sumusunod sa kontrata. Yes. Yun, parang hugot ko lang siguro sa mga kontrata na nga po. Parang naka-black and white na nga po tayo. So parang ang sad lang na umabot sa level na hindi ko na tinuloy yung event kasi nga hindi kami nag-ag. So ako, ganun po ako ka-black and white as a person. Mm-hmm. Na alam kong pera is pera, pero parang pag na-feel ko na pina-power trip mo ako to a level na you're using the brand na dahil madikit sa akin yung brand, ganito, ganyan, makakatulong to sa akin. Tapos hindi na maganda yung mga nasabi, etc. Kaya ko po talagang parang umalis. Parang ngayon pinipili ko na yung peace of mind ko. Parang ganung bagay, ganung level na siya. So, yun, parang yun yung mga ko sa losing your wins. Alam mo na sinabi mo yan, yung may mga katikit ng pangalan ng brands, kahit may contract and all. Isa din sa mga hugot na naisip ko, at under fresh sa utak ko. Natitrigger pa. Kapag may mga nakatrabaho kayo na nangyayari ang disagreement, nangyayari yung kapag naglataga na, sorry, hindi po talaga ganyan, ganito, ganyan. Isa sa mga ayoko na nahuhubik ko, dahil lang hindi kayo nag-a-agree sa isang bagay na it should be normal, it should be fine, pwedeng pag-usapan na dapat gawin, biglang iaano ka lang, mahirap kang katrabaho. Oo. Parang sa industriya natin, pag ikaw yung talent, magsabi ka lang na may kailangan ka, may ugali ka na. Magtanong ka, may ugali ka. Magsabi ka ng concern mo, kahit valid siya, may ugali ka. Hindi mo na deserve yung trabaho. May ganun. May XP din ako na parang, again, ito yung isa sa mga freelance problems. Yeah. Pag freelance artist ka, dami mo kasi talagang ginagawa. Ang dami mong pinagsasamay-sabay. Minsan sa isang araw talagang, sige, malalaban natin ang tatlong yan, mapupuntahan ko. Kailangan natin kumita, kailangan natin makapagpakain ng pamilya, magbayad ng renta, lahat. Tapos biglang may ipit ka sa gitna dahil may isang hindi sumunod. Tapos kunwari naglatag ka ng concern na, malilate po kasi ako dun sa event na susunod. May kontrata din po ako dun. Dun sa pangalawang work na yun na panggagalingan mo, biglang sisiraan ka na. Mahirap ka trabaho tong si Erica. May attitude tong si Erica, kailangan umalis agad. Kahit sabing tapos ka naman na talaga sa trabaho mo. Yung gano'n, parang isa sa mga hugot ko, yung hindi na dapat ine-expect sa'yo, ine-expect pa rin nila dahil ang gusto nila. Tapos kapag hindi ka pumayag, masama na yung sinabi. Mahirap ka nakatrabaho. Parang ganun. Isa yun sa mga talagang gusto ko mabago sa industry. Sa industriya. Totoo. So Sarah, kasi in fairness naman, parang ang dami rin sa industriya na okay talaga katrabaho. Yes. Sa katrabaho. So sana dumami sila at matuto tayo sa kanila. Kasi we value talents eh. Yun yung parang, yun sana yung tignan rin natin na pwede naman mag-collaborate, pwede pag-usapan lahat, magiging maayos naman eh. So, and sometimes it's not about the show or kung saan ka lalabas or the platform. Sometimes nasa prom din na totally iba ng connect or like sa agency, di ba? Pero dahil nga lahat yan collaborative, minsan nasisira din sa'yo yung pangalan ng isang palabas, isang brand dahil lang, ganito yung experience ko sa kanila. May isang experience, galing ako opisina, be. Opisina. So parang nang kausap ko yung project, ako naman gagaling po akong opisina, ipagpapaalam po ito, ililive ko po ito, ganyan-ganyan. Possible po ba na like, after work siya, yung nagtatanong-tanong ka pa lang, kasi hindi ka rin naman pwede pag-file na lang mayat-maya, ano ginawa mo dun sa trabaho mo, di ba? So parang, ang sabi sa akin ng pro that time, kailangan daw lunchtime talaga ako. Hectic daw ang schedule. And kailangan ko i-file yung half day. Tapos pinakiusap ko lang yun, bigla-bigla, pwede po ba, ganito kasi ngayon ang sinabi, ganyan. Buti na lang that time, kind enough din yung work ko that time. So pagdating ko dun sa taping, biglang alam na pala nila na delayed. Pero dahil nag-uumpisa ka pa lang, you don't matter. Okay. Alam mo yun, dahil hindi ikaw ang main character sa show na ito, okay lang na hindi mo alam. So parang pagdating mo doon, biglang,
pwede na pala na kahit hindi ako nag-leave, hindi sana nabawasan yung sahod mo that day, pwede na rin pala na maihabol mo na lang, ganyan. Tapos yung may mga ganun kang concerns na kapag vinoise out mo, biglang, alam mo, hindi ka dapat ganyan, dapat ganito ka lang, dapat naghihintay ka kasi gusto mo mag-artista. Yung lahat romanticize na parang, ang hirap tuloy mangarap na like, kapag may gusto ka bang pangarap, dapat i-romanticize lahat ng mali sa industriya na pwede na makitama na sana natin. Pwede na natin itama ngayon para yung future generations, hindi na nila ito problema, di ba? Pero sila, hindi. Dahil napagdaanan namin to, dapat daanan nyo din. Kahit mali na, mali pa rin. Sige, go. Basta bawal ka magreklamo. Kasi pag nagreklamo ka, ikaw na agad yung masamang tao. Diba? Na parang, saan po ka lugar? Pero ang ganda. Kasi parang, naririnig na mga Gen Bs natin, yung side natin, sa mga experiences natin, at sa mga kumukuha sa atin ng talents. Ngayon parang, gusto ko namang parang ibigay sa kanila. Kasi, ako, sa corporate side, at sa hosting side, gusto ko naman ibigay yung parang fugot katrabaho na. Okay. Na parang, sa perspective naman na ano yung mga hugot natin na sa mga naging ka-work natin. So parang sa events. So parang ngayon kasi, baka sabihin ng mga nakikinig sa atin, ang puro naman bad shit about the kumukuha. Okay. Ngayon naman parang tayo na tayo. So, So yun parang ako, isang hugot ko before was, ako kasi sobrang maintindihin ako. Maintindihan. Para pag yung event, pag sinabihan mo ako manilate, mag-start, etc. Parang pag nandun na ako sa zone, ayoko ng mabad vibes. Parang kung ano yung mangyayari dito, tatanggapin ko na muna. It happens. Pagpagina natin yan sa post-con. Parang dun sa post-conference ng event, dun na natin siya pagpagin. Kasi kaysa masira pa yung vibe natin the whole event. So parang, meron ako nakatrabaho. Bigat nakatrabaho. Ano yan? Ano ginawa? Co-host ko siya, pero hindi siya like, nasa stage. Parang isa siyang correspondent sa baba. Okay. So parang ako, nasad ako kasi parang nag-attitude na parang, tapos ako, sa akin niya binivent, na parang, parehas kaming talent at that time. Okay. Parang, wala ko ba sasagot sa iyo? Parang, naiintindihan ko kung saan siya nagagaling. Pero parang, hindi ko lang alam na paano ko ba interpret yung sitwasyon na yun. Na parang, gusto ko tuloy marinig sa ating mga Gen P's na talents din or etc. Or ikaw, paano mo hinahandle yung mga mabibigat na katrabaho? Kasi at that time, like, oh my God. As in, siya ata yung first na nakatrabaho kung nabigatan ako. Kasi parang lahat ng mga nagiging co-host ko, nag-gel well na kami sa umpisa pa lang. Wala akong mabigat na nakatrabaho. Tapos siya lang yung na-meet ko. Tapos, like ako, sa stage ako po yan, di ako nagsasalita dito na parang iniintindi ko tong nangyayari sa atin. Parang, mamaya na natin pagpagin yung sitwasyon mo. Parang, kumbaga, anong tawag sa gano'n? Meron may pagka-celebrity complex na naging eksena. So parang, hindi ko talaga alam gagawin sa kanya. Sabi ko na lang, upo ka dyan, inom kang tubig. Bakit ako? Iniwasan ko. Iniwasan. Pero ano yun parang ikaw yung bigger person that night. Yes. Kasi parang kahit inis na inis ka, parang hindi, sige, walang mababad vibes. Kasi parehas tayo dapat na nararamdaman. Kasi parehas tayong impacted nung nangyayari dun sa event. Pero parang, choose to be a bigger person na muna. Parang yung gusto kong ibigay sa kanya. Pero dahil kahamit ko lang siya as a co-host na sa correspondent, hindi ko malatag. So ikaw ba, parang paano mo hinahandle yung mga mabigat na katrabaho? In all fairness, I thank the Lord. You're blessed. Yes, na lahat na naging co-host ko, in fairness naman, regardless kung hindi iba-iba kami ng skill set, ganyan, lahat marunong makisama. Okay. So, nakapag-work na ako sa TV, may mga times din na na-experience ko yung nasasapawan ako, inaagaw na yung lines ko, pero again, hindi yan alam ng ating manonood, ganyan. Pero as a host, parang okay, adjust. They don't have to know, ganyan-ganyan. So, ad-lib na lang, whatever, ganyan. Or kung halimbawa namang hindi pa experienced masyado, pero sinasabi niya sa'yo na like, kinakabahan pa ako, baka pwede mo ako saluhin sa ganito. Lahat na ata ng klase din ng co-host ay na-experience ko na rin. Pero like with the hosting itself, hindi dun yung problema. Okay. Siguro, kaya hindi ko siya maisip masyado kung paano ko makarelate. Pero, ang pinaka nagiging concern ko minsan is, doon na papasok sa akin yung crab mentality. Especially nung nag-TV ako. Kasi sa TV, may mga setup na, like kung halimbawa hindi ka pa sikat na artista,
madalas po yan contractual na like, okay, for the first 3 months, then let's check it out. Kung i-extend ka namin for another 3 months or 6 months, whatever. May experience ako na okay ako sa kanya ka-host palagi. Tapos yun pala, dahil may mga ka-close siya sa management, ang chika niya pala is mahirap ako ka-work. Talaga. May ganon. Or like, minsan sinasabi niya rin na, magaling, pero parang kulang siya sa star quality. Yun nalaman ko yun. Like, nakarating talaga siya sa akin. And na talagang nasaktan yung puso ko kasi, alam mo naman ako, di ba? Pag super nag-enjoy ako with you, talagang super nag-enjoy ako with you. And super nag-enjoy ako na naka-host siya, tawa ako sa mga banat niya lagi. So, nasaktan ako na like, shocks, may ganun pala. Na parang tinatrabaho ko pala ako patalikod, parang hindi ako ma-renew. Kasi may kapit siya nun sa management na like, feeling ko natin i-renew si Erica. Magaling ko sa magaling, pero parang kulang siya sa star quality. May ganun paninira. So sa part na yon, ang ginagawa ko, wala. Ang ginagawa ko, universe na bahala, Lord na bahala. Okay, iiyak ako pag uwi ko, iiyak ako kay Direk, ganyan. Pero wala kang wala kang makakikuha sa akin na alam ko yung sinasabi mo sa amin. As in, parang nabasa ko ngayon recently na parang hindi dahil wala akong sinasabi or kino-confront sa'yo, ibig sabihin hindi ko alam. Yeah. So, yun ang pinaka-worst XP ko with co-host. Na like, okay naman lahat ng trabaho niyo, wala kayong problema, hindi mo ako pinaproblema sa skills mo, dito pinaproblema sa skills mo. Okay, interactions natin, akala ko pa nga genuine, ganun siya ka-okay. Tapos biglang, wag natin i-renew yun. Kasi nagiging threat pala ako sa Threat, yeah. Oh. Yeah. Isang hugot yun na parang sa industriya natin. Kailangan may mapatunayan ka bago ka maging karespe-respeto. Parang for them, kapag nag-uumpisa ka, hindi ka karespe-respeto. At sana matapos Yes. yung cycle sa industriya. Sana hindi na maging ganun yung mga susunod na magtatrabaho sa regardless kung sa likod man yan ng camera. Or, ang haba ng kwento ko. Pero pinapakabagod ko kasi talaga. Pero oo, I mean, ang ganda parang testimonya ulit yung binigay mo na parang ang ganda na wala kang ginawa pero yung universe na yung nag-make ng way para bumalik ka sa posisyon na ka-work mo sila. Pero yung trato sa'yo napakaganda na. So parang yung lesson learned for them is in another refill. Ganda lang. So, yun, para ako, gusto ko i-close yung ating episode with a babay. So, hindi na parang yung naririnig lang kasi ng mga Gen P's natin is all about the hugot that we. Oh, yeah. Pero for sure, yung mga taong nasa ahensya, nasa korporasyon, meron ding hugot sa mga talents like us from our industry. So, one thing lang talaga is really be compassionate siguro na parang ang pinakamatututunan ko talaga is maging compassionate kaya maging bigger person ka kung kakayanin. Kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan ng isa't isa. Malay ko ba na parang kunyari, yung pro team na kausap ko ay meron pala silang pinagdadaanan sa pamilya, nung na-meet ko, etc. So, sa mga content creators din, sa mga nagtatrabaho sa corporate, for sure, iba-iba tayo na experiences. But one thing lang na gusto kong iwan na parang pulot ng mga nakikinig sa atin is lahat tayo may kanya-kanyang hugot. Kasi ako, nanggagaling ako as a talent, na-experience ko rin na makahandle ng difficult talents dahil nagko-corporate din. So, kumbaga, we try to as much as possible understand na tao rin tayong na. So, yun yung parang gusto kong iwan or ibigay sa mga nakikinig sa atin. Ikaw? Ako naman, I wanna end this episode with a bat. What? Na ikaw? Yun na yung ikaw charot lang. Ako naman, gusto ko sabihin sa mga nakikinig sa atin, sa mga nanonood sa atin ngayon, kung saan man kayo, sa platform. Sa platform man. Regardless kung nasa korporasyon kayo, nasa industriya kayo na same sa industriya namin, or kung ano man pinagagagawa nyo sa buhay. Kung alam nyo sa sarili nyo na mabuti yung pagkatao nyo, mabuti yung intentions nyo, yes, hindi kayo perfecto, pero kung alam nyo sa sarili nyo na mabuti yung gusto nyong mangyari, mabuti yung gusto nyong maidulot, kahit napapanigiran kayo ng masasama, kahit napapanigiran kayo ng mga taong mas madali kung pakisamahan mo sila, ituloy nyo na yung pagiging mabuti. Yes. Kahit na mahirap, kahit nahihirapan kayo, siguro hindi nyo naririnig enough na it will all make sense. Pero siguro dito sa episode na to, malaman nyo na we need more people like you. Ito na kasi we need more people like you and we don't need more people like them. Ayun lang. Yeah. Ganda.
Alam nyo guys, ang goal natin every episode, mapaano man ang aming topic, mapaano natin Pag tinitingnan ko kasi yung eyeball nito, para may nagsabi, tumulo ka. Gano'n, nakakainis. Pero ayun, alam niyo na yan, kahit nagdodog-showan tayo, alam niyo from the heart yan. Oo. So para mga Giant Peas, kung may experiences din kayo na makahugot nyo sa trabaho, nandito kami para makinig sa inyo. Mag-tweet lang kayo, mag-send kayo ng messages sa amin, open yan. Use always our hashtag GiantP, at hashtag Generation Pagod Podcast. So yun. So, maraming grabe, parang, ano talaga yun, no? We put the P in therapy talaga. Yeah! Hindi lang para sa inyo mga Giant P, pero para sa aming din dalawa. Kasi, sobrang riot ng mundo natin. So, it's really good to have good people around. So, yeah. Kailangan natin ng mga kausap, ng mapapakinggan at makikinig. So, kung halimbawa wala kayong ganong mga tao ngayon, sana nagiging ganun kami ni Ryan for you. Or, sana kahit ako na, kasi sinahin to team. Baka mapaiyak ko rin din. Tinatigan ko. Diyan lang mga ka-Gen P. Thank you for joining so much. Sa isa namang episode, ako po ulit si Erica, ang inyong iyakin na para naman talagang akala mo naman. At ako si Ryan, ang may matang magpapaiyak. Wow! Akala mo talaga! Oo nga, no? Kasi ang sarap niya lang rin titigan kasi parang nakikita ko talaga yung pinagdat. Dahil sa titigan, sa next episode na po namin ang Hubot Pusa, abangan niyo yan.